Makasaysayang araw po, it's showtime! Sa Facebook ngayon, may mga naglalabas ng kung ano-anong dokumento na nagsasabing binabago ang ating kasaysayan. Na tila ko mo sinabi ng isang lumang dokumento ay yun ang totoo. May pagsusuri muna na ginagawa dito ang mga historiador. Ang pag-aaral ng nakaraan o history na itinutumbas natin sa salitang kasaysayan ay itinuturing na isang disiplina sa social science o agham panlipunan. Kung ito ay disiplina, ito ay mayroong kaparaanan o metodo. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay nag-aral at may kakayahang manggamot gamit ang medisina, doon lang siya nagiging doktor. Ang medisina ay para sa lahat, subalit ang may makakayahang lamang ang maaaring maging doktor. Ganon din ang kasaysayan. Ang kasaysayan ay para sa lahat, ngunit hindi lahat ay historiador. Matapos na pumili ng paksa, ang itinuturo nila sa historiografiya o ang pag-aaral ng pagsusulat ng kasaysayan ay ang pag-uuri ng mga batis o sources bilang nakasulat at di nakasulat. At matapos ito bilang 1, primaryang batis at 2, sekundaryang batis. Ayon kay Atoy M. Navarro sa kanyang monograph na Ang Bagong Kasaysayan sa Wikang Filipino, Kalikasan, Kaparaanan, Pagsasakasaysayan, ang primaryang batis ay tumutukoy sa mga sanggunian na may tuwirang kaugnayan sa paksa, sa makatuwid, kapanahon o mula sa mga panahon ng mga pangyayari ng pinag-aaralang paksa ang mga dokumento. Sa madaling salita, ang salaysay ay galing sa isang eyewitness o naranasan ng pangyayaring pinag-uusapan. So, primaryang batis depende sa iyong paksa. Halimbawa, kung ang paksa mo ay ukol sa Holocaust sa Europa noong World War II, ang diary ni Anne Frank ay isang primaryang batis. Kung ang paksa ay ang unang pagkapangulo ni Andres Bonifacio, ang mga sulat at kautusan ni Bonifacio ay mga primaryang batis. Kung ang paksa ay ang EDSA Revolution, ang mga araw-araw na mga artikulo sa mga periodiko ay mga primaryang batis. Samantala, ang mga sekundaryang batis naman ay tumutukoy sa mga sanggunian na hindi kapanahon o hindi nagmula sa mga nakaranas ng pangyayari at mga salaysay na ibinatay na lamang sa mga primarya at iba pang sekundaryang batis. Halimbawa, kung ang paksa ay buhay ni Dr. Jose Rizal, ang mga biografiya na isinulat ni Gregorio Zaide, Austin Coates at Leon Maria Guerrero na batay sa pananaliksik ay mga sekundaryang batis. Ibig sabihin ba na ang primaryang batis ay mas matimbang kaysa sekundaryang batis? Kung nakita niya ang pangyayari, kadalasan ay mas matimbang ito, pero hindi mo rin maaaring itapon ang mga sekundaryang batis sapagkat marami sa mga primaryang batis ay limitado lamang ang kanilang pananaw sa kanilang naranasan at nakita, habang ang buong pangyayari ay maraming iba pang aspekto na hindi niya naranasan. Habang marami sa mga sekundaryang batis tulad ng mga thesis, disertasyon, mga biografiya, mga aklat at iba pa ay nagkumpara ng iba't ibang testimonya para makabuo ng isang mas malawak na larawan ng mga pangyayari. Paalala po namin dito sa Showtime, ang kasaysayan ay hindi po basta-basta kwento. Meron po itong metodo. Magtanong, mag-imbestiga, magkumpara. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.